Ang problema lang po dito sa pagkilos na to ay bagamat merong commonality, ang common po ay ang pagsigaw ng sobra na, tama na ang corruption, especially sa mga government projects. Pero yung iba po kasi may kaakibat pa na objective. Ano po yung objective na yon? Na pababain po sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga meron pang panawagan na ang militar at ang pulisya ay dapat daw pong mag-withdraw ng support sa Pangulo para daw po matanggal na itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na to. At ang magiging kasunod doon, pag natanggal po ang Pangulo ng Pilipinas, according to our Constitution, ay ang magiging Pangulo ng Pilipinas ay ang Vice Presidente. At ang Vice Presidente po ngayon ng Pilipinas ay walang dilit iba kundi si Vice President Sara Duterte. Yun po yata ang, sasabihin ko na ng diretso, mukhang yun ang pinaka naging proteksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po sinabing proteksyon? Sapagkat may mga sektor din po sa ating bayan na ayaw kay Vice President Sara Duterte. So, nagkakaisa na nga doon sa layunin na labanan ang katiwalian, magali tayo laban sa katiwalian. Kaya lang, kapag tinanggal si BBM, ang magiging presidente, si VP Sara, ura-urada, doon po nagkaroon ng pagkakahiwalay ng landas. Ano po? Kaya siguro magkakaiba din yung site. Hindi pwedeng pagsamahin yung pula sa puti. Ano? Yung kasi nagrarally sa Luneta ay, ewan ko kung tama ako yung nagrarally sa Luneta, anti-Sara Duterte din. Anti-BBM na, anti-Sara pa. Pagka ba natanggal John yung si Sara sa si BBM, sino papalit? 3? Number 3. Ganun ba? Hindi yata ganun Hindi yata ganun. Mukhang ang gusto ng iba military junta. Ready ba tayo doon sa military junta? Ready ba tayo sa isang revolutionary government? At sino ang ilalagay na ulo ng Pilipinas habang iniintay pa yung pagkakaroon ng medyo? Nagbigay pahayag si Katunying ukol sa tensyon sa politika. Nagbabalasa sa posibleng epekto ng mga agresibong protesta laban sa administrasyon. May panawagan na si BBM ay magbitiw at si VP Sara Duterte ang pumalit. Para sa balanse, importanteng suriin ang magkabilang panig ng isu.